Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. At ngayong araw na ito, tayo muli po ay magbibigay ng maikling reaksyon po tungkol sa paglaya di umano ng dating spokesperson, Attorney Roque. Okay, so alam po natin mga kapatid na siya po ay na-cite in contempt dahil po sa kanyang pagsisinungaling. Okay? At ito nga yung kanyang marka noong nakaraang administrasyon na siya po ay hari ng hari po ng kasinungalingan, hari ng fake news. O ngayon, siya po ay na-cite in contempt sa Kongreso dahil sa kanya pong pagsisinungaling, dahil sa nararamdaman na pagsisinungaling po ng mga kongresista. Ngayon po ay siya ay nakalaya na po sa pagkakaditine sa Kongreso at ngayon po ay nagsisigaw po dyan sa EDSA. Okay? Nagsisigaw sa EDSA na para bagang timang. Okay? Okay, anyway, karapatan po ng isang mamamayang Pilipino ang magpahayag ng kanya pong saloobin saan man po lugar ng ating bansa. Pero sa isang Hari Roque, tingnan po natin mga kapatid, ang kanya pong pinagkakagawa. Kaya bago po yan, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ay inyo pong suportahan ang munting channel na ito kung kayo po ay bago pa lamang nagawi sa channel na ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo po ay magkakasama every time na tayo po ay gagawa ng reaction video. Okay? So tunghayan po natin ng isang maikling video clip na aking pong nakita tungkol po sa mga pinagngangawa po ni Attorney Roque pagkatapos po niyang nakalabas sa detention ng Kongreso. Okay? Akala nila, mababali nila ang ating paninindigan. Hindi po totoo yan. Lalo pa tayo lumakas para ipaglaban ang sabayan ng Pilipino. Nako. Okay? So, kayo po ay nabigyan ng opportunity na makapaglingkod sa taong bayan. Ano po ang pinaggagawa nyo? Okay? So, ito yung sinasabi po niya mga kapatid na yung pagditine sa kanya po sa Kongreso ay isang pagsupil ng kanyang karapatan. Nako. Okay. Dito na naman po tayo. Napaka bungangero, bungangerong lawyer, bungangero. Okay, napakaano yung kanyang bunganga, pero may nagawa ka ba? Okay, so sinasabing pagsupil sa karapatan ng pantao, bakit nung inyong panahon, ibabalik po na naman natin ang nakaraan nung kayo po ay nakaupo bilang sekretary nung panahon po ng kampanya sa droga. Diba binigyan nyo, sinupil din po ninyo ang karapatan ng mga maraming suspect. Mga suspect pa lamang po ay sinupil po ninyo. Ay sila po ay inyo pong ikinulong at yung iba ay pinapatay. Kunwari po ay nanlaban. Ano po ang ginawa po ng inyo pong administrasyon po ng panahon na yon? Okay. So dito sinasabi mo nasupil po ang iyong pagkatao, ang iyo pong karapatan. Okay. Bakit ka naman kasi nagsinungaling? Bakit kasi nagsisinungaling? At ilang pagkakataon na ikaw po ay talaga naman ay naniniwala po ang ang maraming taong bayan. Mga mamamayan po ng Republika ng Pilipinas ay marami pong naniniwala na ikaw po ang nagsisinungaling tungkol po sa issue ng mga pogo. Mayroon na ngang lumalabas na mga ebidensya na kayo po ay may kaugnayan sa pogo, pero pilit po pa rin po ninyong binabaluktot ang batas para kayo po ay makaligtas. Mailigtas lamang po ninyo ang inyo pong sarili. Okay, pagpatuloy po nga natin.
ating gitna ng pagkakakulong. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Ang sinasabi po niya dito mga kapatid, diktador daw po ang Pangulong Bongbong Marcos o si BBM. Paano naging diktador? Ikaw naman po ay dumaan sa tamang proseso. Ikaw po ay inimbestigahan. Ikaw ay ang Kongreso ay nag-imbestiga at ikaw naman po ay tumalima o sumunod sa proseso, sumunod sa tamang proseso. At siyempre, ikaw ay lawyer, alam mo po yan dapat. Ano po ang dahilan kung bakit ka po naiditine? Hindi ka naiditine ng dahil po sa kagustuhan po ng ating Pangulo. Hindi ka naiditine ng dahil nagutos ang ating Pangulo na ikaw ay iditine. Ikaw ay idinitine dahil sa iyong pagsisinungaling. Dahil nararamdaman po ng ating mga kongresista na ikaw po ay nagsisinungaling sa kanila pong mga tanong. Yun po ang katotohanan. Ako, akala mo naman po ay mahal na mahal po niya ang bansang Pilipinas. Naku po, lintian. Una-una, ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! 34 years of law practice. Wala akong alam isang korte na nagpakulong dahil hindi naka-attend ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Okay. Noong panahon ba na kayo po ay nasa gobyerno, hindi ba kayo rin po ay lahat ng kritiko, dapat ganun lang po ang gagawin po ng kung sino man pong nakaupo dyan sa ating nakaupo dyan sa pamahalaan. Di po ba? If possible, lahat po ng kritiko ay dapat iniimbestigahan. Kasi nga po, parati yung sinasabi, parati ko naririnig, kung sino man po ang nakaupo dyan sa Malacanang, ay lahat ng kritiko ay may posibilidad na sila po ay kalaban. At sila po ay maaaring nagplaplano para sa ikababagsak ng isang gobyerno. Ganun po yun. Hindi yung ibig sabihin na ikaw ay sinupil ang iyong karapatan at ikaw ay itinulong at ikaw ay hinala mo na lahat ng kritiko ng ating gobyerno ay ipinapakulong. Talagang ganyan po. Intindihin mo na lahat ng mga mamamayan na mayroong masamang sinasabi sa gobyerno at baka ito po ay nagpaplano, ito po ay malakihang grupo na nagpaplano ng ikababagsak ng ating gobyerno. Kaya dapat itong, kung sino man ang nakaupo, ay dapat itong mag-imbestiga. Okay? So sinasabi po nyo dyan, diktador, saan banda naging diktador ang ating Pangulo? Di ba tahimik? Tahimik po ang ating Pangulo sa kanyang gawain, sa kanya pong opisina o sa Malacanang. Hindi nakikialam sa proseso na ginagawa po ng Kongreso at ng Senado. Hindi kagaya nung nakaraang administrasyon po ninyo na lahat po na lang ng lahat ng ginagawa ng Kongreso at Senado ay pinakikialaman po ng Pangulo. Dito, kung ikukumpara po natin ang Pangulo sa dating nakaraang Pangulo, ay talaga naman tahimik na nagtatrabaho po ang ating gobyerno. Hindi nakikialam sa mga prosesong ginagawa po o sa mga pag-iimbestiga na ginagawa po ng mababang kapulungan at ang Senado. Okay? So sa susunod po siguro, ilabas mo na ang katotohanan, Harry Roque. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ilabas mo na ang katotohanan upang sa ganon, ma-appreciate pa ng taong bayan na ikaw po ay nakikipagtulungan sa ating gobyerno upang masupil ang lahat po ng mga lumalaban
sa ating gobyerno. Kung ikaw man po ay mayroong pagkakasala, kung ikaw man po ay mayroong nagawang katiwalian, nung kayo po ay nakaupo, aminin at harapin ang hatol ng bayan o hatol ng batas at ituwid ang iyong pagkakamali. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo sa ating maikling reaksyon mga kapatid. Abangan po natin kung ano pa ang susunod pang gagawin po ni Harry Roque. Okay, muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ay ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Okay? Muli, mabuhay po kayo and God bless everyone.